At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto ay pag-usapan nga natin itong lalaking to. Establish natin na hindi talaga si Shanks itong mama na nga na to, kasi may mga lumalabas at nagsasabi na si Shanks talaga yan, alter ego na lang. So hindi ganon, ipapakita natin yung mga patunay kung bakit hindi talaga si Shanks yan at ipagkukumpara natin yung pagkakaiba ng dalawa na to. Pero ayan, bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo magsisimula sa encounter sa mga Gorosei natin. At so dito nakita nga natin na itong lalaking to pinuntahan itong mga 5 elders dahil gusto niya nga raw kausapin yung mga yan. At lahat tayo nagulat dahil paano nga mangyayari yun? Isang pirata, itong si Shanks at itong world government at particularly itong mga Gorosei galit yan sa mga pirata. Pero eto, ganun-ganun lang kadali na nakapasok itong si Shanks dyan sa Memory Jawa at tinanggap pa siya nito ng mga 5 elders at sinasabi nga rito ng mga 5 elders na sige, kakausapin nila itong lalaking to dahil siya yan. So wala silang binanggit na pangalan dyan. So dati akala natin si Shanks yung kumausap din sa mga Gorosei, pero hindi si Shanks yung kumausap dyan sa mga Gorosei. At kapansin-pansin nga dyan na walang marka dito sa may mukha niya itong lalaking pumunta sa mga Gorosei. Ay kita naman natin na itong scar ni Shanks sa may mukha niya, abot yan sa may noon niya, lagpas yan kasi sa mga mata niya. Pero dito wala, malinis. At saka isa pa kapansin-pansin nga rito, nung bumisita etong lalaking ton dyan sa may Gorosei ay nakakloak nga siya dito na itim. At recently lang nung inintroduce nga ni Oda sa atin yung Holy Knight ay mga nakakloak na itim nga etong mga to. So dito makikita natin na kaya tinanggap ng mga Gorosei etong lalaking to dahil hindi si Shanks yan. At eto yung sinasabi nga natin na parang twin brother o kahawig ni Shanks na kabilang sa mga Holy Knights. At saka kasi diba, bakit kailangan pa mag-cloak ni Shanks ng gantong itim yung babalutin niya yung kanyang sarili na parang pa-mysterious type pa siya kung kakausapin niya itong mga Gorosei. So hindi ganyan yung pagkakakilala natin sa karakter ni Shanks. So maliban pa nga rito, yung isa pang patunay kung bakit nga masabi natin na itong lalaking to ay hindi lang yan alter ego ni Shanks, ibang tao talaga yan. Dahil nung sa pagpunta nga naman ni Shanks dito sa may Elbaf, nakita natin na talagang welcome na welcome siya dyan ng mga higante nga natin. Habang sa kabilang banda, etong yung kamukha ni Shanks, yung kabilang nga sa Holy Knight, nung pumunta sila dyan sa may Elbaf ay gumamit pa sila ng magic circle na nga na to para pumunta dyan sa may Elbaf. So somehow parang patago pa yung pagpunta nila dyan sa may Elbaf. At so now, kung welcome na welcome etong si Shanks dyan sa may Elbaf ay hindi niya na kailangan gumamit ng magic circle na nga na to para yan yung maging way niya sa pagpunta dyan sa may Elbaf. Diretso na lang siya, harapin niya yung mga higante nga dyan. At maliban pa nga rito ay kung mapapansin nyo, eto nung pagdating nga nung kamukha ni Shanks dyan sa may Elbaf ay katulad yan dito yung sa itsura nga nung sa may pumunta dun sa may Gorosei. So ito kung pagkukumpara nyo, ayan, ito talaga iisa sila. So dito masasabi nga natin na ito yung isa pang patunay na itong kumausap dyan sa may Gorosei at saka nga yung pumunta rito sa may Elbaf gamit itong magic circle, ito nga yung lalaki na kabilang dyan sa Holy Knight. So hindi si Shanks yan. At maliban pa nga rito, balikan din natin yung eksena dito kay Loki kasama na itong kanyang mga parang underlings nga dito. So kung matatandaan ninyo, etong si Loki, binabanggit niya yung pangalan ni Shanks at sinabi niya pa nga diba na isang duwag na pirata si Shanks. At sa kabilang banda, etong mga kanyang parang mga underlings nga sinasabi na siguro naman hindi babalik dyan si Shanks para patumbayin sila. So ibig sabihin, kilala ni Shanks etong si Loki at pinuntahan niya na etong si Loki dyan sa may underworld. So ibig sabihin alam ni Shanks kung nasaan yung pinaka-location neto ni Loki dahil ang saksi nga dyan ay etong mga underlings ni Loki dahil saksi sila sa nangyari nga dyan sa pagdalaw ni Shanks kay Loki kasi nga pinabagsak sila dito ni Shanks. So ang ibig sabihin, kung si Shanks talaga yung dumating dun sa may kastilyo ng Elbaf kasama etong babae na to, ay hindi na nila kailangan tanungin pa etong dalawang guardians dyan sa may kastilyo kung nasan si Loki. Kasi nga, pwede namang sabihin na lang ni Shanks dito sa kasama niyang babae kung nasaan yung pinaka-location neto ni Loki kasi nga, pinuntahan niya na yan Alam ni Shanks na nasa may underworld
agad etong si Loki. So hindi nila kailangan pa mag-abala ng oras para dyan sa mga higante na yan. So pumunta sila diretso dito kung nasan si Loki, diba? So ayan yung isa sa patunay kung bakit etong si Shanks at saka etong lalaking dyan sa may kastilyo ng Elbaf ay magkaiba. So hindi yan alter ego lang ni Shanks. So kung matatandaan nyo pa ay diba nga pagkatapos nila Shanks dun sa may Elbaf ay pinuntahan naman nila etong si Bartholomew para nga kumprontahin yan. At so nilabanan nga nila dito etong grupo nila Bartholomew. So ang tanong ay bakit naman babalik agad etong sila Shanks dun sa may Elbaf kung kakaalis-alis lang nila doon. Tapos ang rason pa para kausapin si Loki para hanapin yan. So kung yun yung rason ay di ba pwede naman na kausapin muna nila Shanks etong si Loki tapos saka sila umalis dun sa pagpunta na dito kay Bartholomew. Hindi yung pupuntahan nila etong si Bartholomew tapos babalik ulit dun sa Elbaf. So parang ang gara naman nun, balik-balik etong sila Shanks sa may Elbaf. So ito yung isa sa mga patunay kung bakit nga nasasabi na yung dumating dun sa may Elbaf na kamukha ni Shanks, hindi talaga alter ego lang yun ni Shanks, ibang tao talaga yun. So maliban dito ay balikan din natin itong panel na to na kung saan ay dito present nga ni Oda sa atin yung parang magiging kasali na sa nalalapit na Final War o Ragnarok. At syempre kasama dyan etong si Shanks at pati na rin eto nga yung lalaki na kamukha nga ni Shanks. So dito malinaw na ibig sabihin na talagang hindi iisa etong si Shanks at saka etong kamukha niya nga dyan sa may Holy Knight. So hindi niya yan alter ego lang kasi kung ganun ay dapat din na yan hiniwalay dito sana ni Oda. So parang kumbaga isang Shanks na lang yung dinrawing niya dyan, yung present niya sa atin dyan. So malinaw na magkaiba ng grupo etong si Shanks saka nga etong kamukha niya. So itong kamukha dito ni Shanks sa may baba ay dito kabilang yan sa grupo ng Holy Knights. So maliban pa nga rito, balikan din natin itong panel na nga na to na kung saan kausap ni Shanks itong si Sengoku. So dito napansin nga yung pakikipag-usap ni Shanks kay Sengoku ay talagang casual na casual, informal. Habang dito naman sa kabilang banda, itong lalaki yung kamukha nga ni Shanks na kumausap dito sa may Gorosei ay napaka-formal magsalita. So dito kasi nung sa panel na kinakausap ni Shanks si Sengoku, ang ginamit niyang term dyan ay my bad. So instead na I'm sorry, my bad yung ginamit niya. So may kita na magkaiba pati kung paano makipag-usap etong si Shanks at saka nga pati ito yung sinasabi na alter ego niya lang. So itong si Shanks hindi siya formal magsalita habang itong isa yung kabilang sa may Holy Knights na sinasabing alter ego ni Shanks ay formal na formal. So dito pa lang masabi nga natin na talagang magkaiba etong dalawa na to. At lastly ay kung mapapansin nyo nga etong si Shanks hindi umaalis mag-isa yan. Laging kasama niya dyan itong kanyang mga main crew o yung mga main na kasama niya. At eto nga pati yung sa pagpunta niya dun sa Elbaf kasama niya etong mga to. So parang never pa natin nakita na etong si Shanks umalis mag-isa yung nagsolo bagay niyan. At so ayan ay eto nga yung mga patunay kung bakit etong si Shanks at saka etong kamukha niya hindi sila iisa, hindi lang yan alter ego ni Shanks. At pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin na to. So ayan ay sana na-establish nga natin na magkaibang tao, magkaibang entity etong si Shanks saka nga yung dumating lalaking kamukha ni Shanks dun sa may kastilyo ng Elbaf. So yan guys ay ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So kung matripan nyo ay huwag nyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun lang naman at ulit ay lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.